Huwag na raw magdaka kung posibleng kumonti ang bilang ng mga magsasakang magtatanim ng palay sa bansa. Paano ba naman kasi? Prioridad daw ng pamahalaan ang importasyon, sabi ng grupong Federation of Free Farmers. Naitala lang naman ng Pilipinas nitong 2024 ang all-time high sa dami ng inangkat na bigas kumpara noong 2023. Si Sheena Torno sa report. 55 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Yan ang presuhan ng mga imported na bigas na makikita mo sa iba't ibang palengke dito sa Metro Manila. Ang karinderyang ito nga nila Melody Querong ay nasa 15 pesos na ang kada takal ng kanin na malayo sa 10 piso noong mga nakaraang taon. Mataas ang bilihin ng bigas, lahat ng pangailangan natin sa araw-araw, papapaksa. Imported rice ang binibili ni Chrisan para sa kanyang karinderya. Di hamak raw na mas masarap ito kumpara sa lokal na ani. Yun nga lang daw at mapapapikit ka sa sobrang mahal ng presyo nito. Pero kung matatandaan, naging kontrobersyal ang ipinatupad ng Executive Order No. 62 kay Marcos Jr. nitong 2024 na tutugon umano sa pagsipa sa presyo ng bigas. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit bumaha ng imported rice sa palengke kumpara sa sariling produksyon natin dito sa Pilipinas. Katunayan, naitala lang naman natin noong nakaraang taon ang all-time high na dami ng inangkat na bigas sa buong taon ng 2024. As of December 31, 2024 nga, umabot na sa halos 4.7 million metric tons ng imported na bigas ang pumasok sa bansa na mas mataas sa 3.6 million metric tons noong 2023. So, very significant yung reduction and yung import, of course, compensated dun sa losses natin because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina, during the last quarter of the year. Pero kung ang grupong Federation of Free Farmers ang tatanungin, hindi na raw prioridad ng gobyerno ang mga magsasaka. Patunay daw dyan ang sobra-sobrang imported na bigas sa mga merkado, dahilan kung bakit nababahala ang grupo, lalo't malapit na ang anihan. Nalulunod na po yung ating rice sector ng imported rice. Nakakabala sa amin. Parating na po yung anihan ng palay sa Marso. Baka po itong pagbaha po ng imported rice sa ating merkado, magpapababa talaga ng presyo po ng palay. Apektado siyempre ang ating mga farmers. Ibig sabihin, talagang maraming pagkukulang. Posibleng nangunguna na raw ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamaraming inangkat na bigas sa buong mundo. Kaya ngayon, tayo ang pinaka na malaking importer ng bigas. So at least, ewan ko lang kung dapat ipagmalakihan. Ang nagiging sentimento ngayon ng marami sa ating mga magsasaka, palaging ang parang mali rin ang direksyon ng Department of Agriculture. Kaya wag na raw magtaka kung sa mga darating pa na buwan ay maraming magsasaka hindi na magtatanim pa. Dahil hindi naman daw sila nasusuportahan ng Marcos Jr. administration. Maraming mga farmers magdadalawang isip na whether advisable pa rin magpatuloy sila sa kanilang pagsasaka o kaya lipat muna sila sa ibang mga pananim o kaya mag-sideline muna sila. Hindi po magkakaroon ng lunas ang problema yung ating mga magsasaka ay naghihirap po sa kanilang pagsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.